Philippines, hello world. Good morning. Good morning, Philippines, hello world. Oops, yeah. Time check, 7:20 umaga. Araw ng Lunes. It's rainy morning sa inyong lahat, sa ating lahat. So, bagong tasa tayo ngayon. Anyway, yeah. Today is Monday, 7:24 20. So yesterday we were not able to video kasi Sunday nga. Wala naman tayong ginagawa during Sundays. So today, ang event natin, we will be having a screening sa ating galing po entry na junior police. Na I will be screening 200 applicants per barangay. So hindi ko pa siya na clean, hindi ka na modify pa. I think kaya naman gawin na within an hour. Sige, bomba, angas ka. Anyway, yun nga. So yung event namin ngayon, and tutugis ako ng mga documents, tutugis ako ng mga bill na lumakad. Busy ba ang mga tao ngayon? Hindi naman siguro. So kaya walang papansin nyo na medyo maambon-ambon na yan. Maambon-ambon siya. Tatakpan si Haring Araw, no? Tatakpan ng mga ulap. So kanina nanood ako ng TikTok, no? So sa pagkakaalam ko, si Gavin ay taga-Kabanatuan. Ang alam ko taga-Kabanatuan si Gavin. So ninisip ko, ba't hindi invite si Gavin dito sa Palayan, di ba? Ba't hindi natin invite? Baka sakaling bumida-bida rin ng Palayan, di ba? In such a way na may pag-collab tayo sa kanya sa mga events, di ba? So sa Visayas kasi, they have this, the DICT Visayas has this event na CreaCon, Creative Congress. It started in 2019, pagkakaalam ko. However, due to the pandemic, hindi siya continuously adapted or implemented. So the idea there is, why not invite Gavin here sa LGU namin for a talk regarding influencing, content making, all about creativity, Creative Congress. So the ICT conducts Creative Congress. Why not here a LGU setup? So nag-comment ako kanina doon sa post niya, yung dance trend na tinatawag. Hopefully makomentan tayo if it went well, invite natin si Gavin, diba? There's no heartache naman kung tayo pansinin. But I think there are many ways if you really want him or anybody to be at your local LGU. If you want to invite anybody, there are many ways naman. Tama naman sinasabi nila, kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Totoo naman yun. So there are many ways naman to call the attention of Gavin. Kaya na iniisip ko, at least I think I have six ways on how. If plan A fails, plan B, plan C.
Ayan, naisip ko lang naman din. So, si Gaby, no? Sa pagkakalam ko, he was then a teacher and completed his master's degree sa AU, Araul University, Philippines. And then focused on the content creation. Naman tayong problema dun. If that's his, source of income. And naman kasi siya, no? Entertaining siya. Kaya I think gusto siya ng mga tao. Diba? Importante, gusto siya ng mga tao. Kasi matanda, bata, teenager, nakikater niya lahat, no? Galing niya. Looking forward that someday, no? Kita tayo sa office. Hindi naman masama ding mangarap pagka mayroong ganyan na famous. Nakita ko siya once nung buntis pa asawa ko doon sa may bilihan ng relo sa SM Cabanatuan. And the second one was in 3 months ago. Doon sa may Bakod Bayan. I don't know kung taga Bakod Bayan sila but we'll get into that someday, some other time. Kamusta ba ang ating pag-vlog? So, nung Sunday, napansin ko, 29 subscribers. Meron tayo 29 subscribers. And yeah, meron naman mga nanonood ng videos natin. Galing, no? Kahit ba paisa-isa lang siya, at least meron tayong development, di ba? That's the good thing about, about organic. Later on, let us see kung anong may dadagdag pa natin dito sa ganitong video presentations. Anyway, siguro mga reaction na lang sa mga nangyayari sa government. Anyway, yeah, it's 7:30. I'm here na sa local government unit namin. So yeah, I'm Oscar. This is Millennial Memo, personal story of millennial government employee living here, the province of Nueva Ecija. Yeah. Bagong tasa tayo. Junior police kami ngayon. Yun lang.